Nagsisimula ang kwento noong 928 AD. Ang kwento ay naganap sa dinastiyang Tang, ang pinakamakapangyarihang imperyo sa China noong panahong iyon. Habang papalapit ang pagdating ng emperador, ang reyna na si Baleleng ay makikitang naghahanda ng kanyang sarili. Maingat niyang inilalagay ang mga patong-patong ng masalimuot na palamuti na bawat isa ay sumasalamin sa mayamang tradisyon at kultura ng korte ng hari. Bago bumalik ang emperador ay nagpasya siyang bisitahin ng panganay na anak ng emperador na si Prinsipe Yuan, ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Matagal nang pumanaw ang biolohikal na ina ni Yuan, ang unang asawa ng emperador na nagtulak sa emperador na muling mag-asawa at kunin si Baleleng bilang kanyang bagong reyna. Bago bumalik ang emperador ay nagtungo ang reyna kay Prinsipe Yuan na tila matagal nang may lihim na relasyon ang dalawa. Di nagtagal, nilapitan siya ng mga lingkod ng hari dala ang isang nakapagpapagaling na timpla, isang gamot na kailangan niyang inumin araw-araw upang gamutin ang kanyang karamdaman. Mayroon ding nakababatang kapatid na lalaki si Yuan, si Prinsipe Yu, ang bunsong anak ng emperador. Magkasama silang naghanda para sa pagbabalik ng emperador mula sa kanyang paglalakbay sa labas ng kabisera. Ang pagsalubong ay puno ng mayayamang tao at dinaluhan ng marami, isang refleksyon ng walang kapantay na awtoridad ng emperador at ng malalim na paggalang na iniuukol sa kanya. Ngunit nang handa na ang lahat, dumating ang isang mensahero ng hari na may dalang hindi inaasahang balita. Ang pagbabalik ng emperador ay naantala, sa kabila ng lahat ng paghahanda ay walang sino man ang nang-ahas na magtanong o magreklamo. Sa kabilang banda, ang emperador na si Ping ay dinalaw ang kanyang anak kay Baleleng na si Prinsipe Ji, ang dahilan ng pagkaantala ng kanyang pagdating sa imperyo. Matapos ang 3 taon na pagkakahiwalay ay hindi nag-aksaya ng oras ang emperador, inihagis niya ang isang espada kay Ji at hinamon ito sa isang tunggalian. Sa kabila ng kanyang magarbo na kasuotan at katandaan, pinatunayan ni Emperador Ping na isa pa rin siyang kahangahangang mandirigma na madaling natalo ang nakababatang prinsipe. May layunin ang kanyang pagbisita, matapos ang ilang taon ng pagbabantay sa hangganan, sa wakas ay ipinapatawag pabalik si Prinsipe Ji sa palasyo upang muling tamasahin ang mga pribilehiyo ng maharlikang buhay. Pagdating sa palasyo ay agad na niyakap ni Baleleng si Prinsipe Ji, matapos ang 3 taon na pagkakahiwalay. Sa kanilang muling pagkikita, nagsimulang magtaka si Ji tungkol sa kalagayan ng kanyang ina na tila mas lalong lumalala sa paglipas ng panahon. Sa ibang bahagi ng palasyo, abala ang mga katulong sa paghahanda ng mabangong kahoy, bahagi ng isang nakakakalmang halimuyak na therapy na paborito ng emperador. Maingat na inayos ang bawat detalye upang mapanatili ang marangyang pamumuhay sa imperyo. Di nagtagal, nagkita ang emperador at ang manggagamot na si Jiang. Nagtanong siya tungkol sa gamot ng reyna. Sinisigurado niyang iniinom pa rin ito ni Baleleng ayon sa kanyang utos. Dito ay nabunyag ang isang madilim na katotohanan, ang gamot na iniinom ni Baleleng ay palihim na may lason na gawa sa isang bihirang itim na fungus mula sa Persia. Lumipas ang mga araw at patuloy niya itong iniinom hanggang sa mapansin niyang hindi siya pinapagaling nito, kaya't agad siyang nagpaimbestiga sa palasyo. Hindi nagtagal, isang babae ang lumitaw, isang espiya na inatasan niyang mag-imbestiga sa supply ng gamot ng palasyo. May dala siyang mahalagang ebidensya, ang parehong itim na fungus mula sa Persia na palihim na inihalo sa pang-araw-araw na paggamot sa kanya. Habang naghahanda ang espiya na umalis sa palasyo, hindi inaasahang nagkita sila ni Prinsipe Yuan sa isa sa mga pasilyo. Mabilis na nauwi sa marahas na paghaharap, at pagkatapos ng maikling laban, nagawa ni Yuan na madaig siya at madala sa harap ng emperador. Nang sa wakas ay lumitaw ang kanyang mukha, kitang-kita ang pagkagulat ng emperador. Nakilala niya agad ang babae at inutusan ang lahat na lumabas ng silid, at dito ay malalaman ang nakakagulat na katotohanan. Ang babaeng ito ay ang kanyang dating asawa na matagal nang pinaniniwala ang patay. Ilang taon na ang nakalilipas noong ang emperador ay isa lamang ordinaryong kapitan, mayroon siyang matinding ambisyon. Nais niyang umakyat sa trono sa pamamagitan ng pagpapakasal sa nag-iisang anak na babae ng dating pinuno. Ang babaeng kilala ngayon bilang Baleleng. Para maging posible yun, iniwan niya ang kanyang unang asawa at pinalabas na patay na ito. Ang babaeng ito ay si Yuli, ang biolohikal na ina ni Prinsipe Yuan at ang pinakabatang prinsipe. Ipinaliwanag niya na bumalik lamang siya upang makita ang kanyang mga anak na lalaki mula sa malayo, na hindi sinasabi kay Baleleng ang kanyang tunay na pagkatao. Muling nabigla ang emperador nang ibunyag ni Yuli na siya ay muling nag-asawa. Ang lalaking pinili niya ay si Zhang, ang maharlikang manggagamot. Matapos siyang iwanan ay si Zhang na lamang ang tunay na nagmalasakit sa kanya. Ikinasal sila 25 taon na ang nakalilipas at bumuo ng isang buhay na magkasama,
mayroon pa silang isang anak na babae, si Chuncheon, na ngayon ay nagsisilbing katulong sa palasyo. Bilang paraan upang makabawi sa kanyang mga nakaraang pagkakamali, itinaas ng emperador si Zhang mula sa maharlikang manggagamot patungo sa gobernador. Dahil doon ay nilisan ni Zhang, Yuli at Chuncheon ang palasyo upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Labis na nalungkot si Prinsipe Wan sa pag-alis ni Chuncheon. Samantala, kinausap ni Baleleng ang kanyang anak na si Prinsipe Ji, isiniwalat niya ang katotohanan tungkol sa itim na fungus na hinalo sa kanyang gamot, kasama ang intensyon ng emperador na unti-unti siyang patayin. Dahil sa galit at pagtataksil ay hiniling niya kay Jai na pamunuan ng isang kudeta na inutusan ng tapat na ginintoang hukbo na umatake laban sa trono. Kasabay nito ay dumating ang tatlo sa kanilang bagong tirahan, isang tahanan na inilaan para sa bagong posisyon ni Zhang. Ngunit habang sila ay nananatili sa kanilang mga tahanan, ang emperador ay gumagawa na ng kanyang susunod na hakbang. Nagpakalat siya ng isang lihim na piling puwersa na kilala bilang mga Shadow Guard, at inutusan silang patayin ang tatlo. Para sa emperador ay hindi ito kalupitan, kundi pag-iingat. Masyado nilang alam ang tungkol sa kanyang nakaraan kaya't dapat silang patayin upang mawala ang panganib. Habang papalapit ang gabi, hindi na mapigilan ni Prinsipe Wan ang kanyang gigil kay Chuncheon, palihim siyang umalis ng palasyo para lang makita itong muli. Nagkita silang dalawa sa isang silid, gumugol ng oras na magkasama tulad ng dati. Habang sila ay magkasama, ikinwento ni Chuncheon ang tungkol kay Baleleng at ang kanyang nakagawiang pagbuburda ng tela. Binanggit niya ang mga disenyo ng chrysanthemo na inihahanda para sa nalalapit na pagdiriwang. Batay sa kanyang narinig, ang reyna at ang kanyang mga tagapaglingkod ay lumikha ng 10,000 bordadong piraso na nakatakdang isuot ng 10,000 gininto ang sundalo. Sa sandaling yun, napagtanto ni Wan ang katotohanan, hindi lamang ito paghahanda para sa isang pagdiriwang, isa itong senyales ng isang kudeta laban sa emperador. Pagkatapos ay biglang pumasok si Yuli nang makita sina Wan at Chuncheon na magkasama ay agad niyang ipinagbawal ang kanilang relasyon. Nakakalungkot ang katotohanan, magkapatid sila na ipinanganak sa iisang ina. Ngunit hindi lubusang ipinaliwanag ni Yuli ang sitwasyon, at ang kalituhang yun ang nagtulak kay Chuncheon na habulin si Wan habang pabalik ito sa palasyo. Kasabay nito, dumating ang panganib. Nakarating na sa tirahan ang mga shadow guard ng emperador na ipinadala upang patayin ang lahat ng nasa loob. Hindi sila mga ordinaryong sundalo. Sila ay mga sinanay na mamamatay tao, mahusay at walang awa. Kahit na may mga gwardya ay walang tsansa ang mga depensa ni Zhang at Yuli. Habang isa-isang nabubuwal ang kanilang mga tagapagtanggol, sina Zhang at Yuli ay tumakas sakay ng kabayo. Sa gitna ng kaguluhan, ginawa ni Zhang ang sukdulang sakripisyo upang matiyak na makakatakas si Yuli. Ang kanyang desisyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang mabuhay, lalo na nang dumating ang mga mamamana at binago ang sitwasyon. Samantala, nakabalik na si Wan sa palasyo at nagmadaling hinarap si Baleleng na sinusubukan niyang pigilan ito sa pagsasagawa ng rebelyon. Sa kabila ng lahat, kasama na ang kanyang nakaraang pagtataksil sa kanyang ama na ipinagbabawal na relasyon nito sa kanya, hindi maaaring hayaan ni Wan na umabot sa ganito ang mga bagay-bagay. Mabilis na lumala ang sitwasyon nang saksakin niya ang kanyang sarili. Umaasang mapipigilan niya si Baleleng na gawin ang kudeta. Sa kasamaang palad ay hindi nagbago ang desisyon ng reyna habang siya ay sugatan dahil sa kanyang ginawa. Ang kanyang puot sa emperador ay labis na lumalim at wala nang magagawa pa. Di nagtagal pagkaalis ni Baleleng ay dumating ang emperador upang tingnan ang kalagayan ng kanyang anak. Nang makita ang kalagayan ni Wan sa wakas ay isiniwalat niya ang katotohanang matagal na niyang itinago. Inamin niyang matagal na niyang alam ang tungkol sa relasyon ni Wan at ng reyna. Nagkunwari lamang siyang walang alam habang palihim na nagpaplano ng isang bagay na mas malupit, na unti-unting lumalason kay Baleleng sa paglipas ng panahon. Gayunpaman ay wala siyang balak na idamay ang kanyang anak na si Wan. Ang gabing yun ay ang pista ng chrysanthemum, at ang pamilya ng imperyo ay nagtipon upang magsagawa ng isang ritual na nagbibigay pugay sa kanilang mga ninuno. Kasabay nito, dumating si Chuncheon sa palasyo na determinadong hanapin si Wan. Ngunit bago pa niya ito maabutan ay lumitaw ang mga tanod na anino at kumilos upang hulihin siya, na sakto namang dumating si Yuli at nailigtas siya. Mabilis na nabihag ang dalawa ng mga puwersang tapat kay Baleleng at dinala sa loob ng palasyo. Habang nagtitipon ang emperador at ang kanyang pamilya, humakbang sina Yuli at Chuncheon na humihingi ng hustisya. Hindi na nakapagpigil si Baleleng at isiniwalat ang katotohanan. Si Yuli ang tunay na ina ni Wan, ang babaeng iniwan ng emperador dahil sa paghahangad nito ng kapangyarihan.
Parang bagyo ang revelasyon na dumaan kay Juan. Napagtanto niya na ang babaeng minahal niya sa lahat ng ito ay ang sarili niyang kapatid sa ama. Hindi matanggap ni Chunchun ang gulat at tumakbo palabas ng palasyo. Ngunit sa labas, naghihintay ang mga tanod na anino at agad silang pinatay ng walang awa. Di nagtagal, dumating ang 10,000 ginintoang sundalo, sa pangunguna ni Prinsipe Ji, sila ay lubos na tapat sa kanya na handang sumunod sa kanyang mga utos. Kasabay nito ay lumitaw si Baleleng, nakasuot ng telang crescentimo na sumisimbolo sa kanyang pag-aalsa. Ngunit bago pa man maganap ang lahat ayon sa plano, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Biglang inatake ng pinakabatang prinsipe si Juan mula sa likuran. Sa loob ng mahabang panahon, hindi siya pinapansin at itinuturing na parang bata. Alam niya ang madilim na sikreto sa pagitan ng kanyang kapatid at ng reyna. Ngunit pinili niyang manahimik. Ngayong nakaharap sa nagbabantang rebelyon, ayaw na niyang lumayo pa. Dahil sa sarili niyang ambisyon, siya ang naunang kumilos, tinangka niyang agawin ang kapangyarihan mula sa kanyang ama. 10 tapat na sundalo lamang ang kasama niya, buong tapang na naniniwala ang pinakabatang prinsipe na kaya niyang agawin ang kapangyarihan mula sa kanyang sariling ama. Ngunit sa loob ng wala pang 1 minuto, nilipol ng mga shadow guard ang kanyang buong puwersa. Masakit na nagiging malinaw na minamaliit niya ang emperador, isang lalaking mas malupit at mas mapagkalkula kaysa sa inaakala niya. Dahil wala na ang kanyang mga tauhan, ang pinakabatang prinsipe ay sumugod ng mag-isa, determinadong harapin mismo ang emperador. Ngunit pinatunayan ng emperador na walang kahulugan ang edad. Hinubad niya ang kanyang suot at brutal na pinatay ang sarili niyang anak. Sa huli, parehong namatay ang mga tunay na anak ng emperador na walang naiwang tagapagmana. Samantala, ipinagpatuloy ni Prinsipe Ji ang kanyang pagpasok sa palasyo kasama ang kanyang ginintoang hukbo. Bigla silang na-ambush ng mga tanod na anino na bumababa mula sa itaas, na nagpasimula ng isang matinding labanan. Dahil sa kanyang pagsasanay at lakas ng kanyang mga puwersa, nagawa ni Ji na malampasan sila at makapasok sa looban ng palasyo. Nang tila walang makakapigil sa kanila, ipinakita ng emperador ang isa pang patong ng depensa. Ang hukbong pilak ay bumuo ng isang matibay na harang na humaharang sa kanilang pagsulong. Sa huli ay naubos ang kanyang ginintoang sundalo, sa gitna ng kaguluhan, isang utos ang ibinigay upang panatilihing buhay si Ji, ayon sa direktang utos ng emperador. Hindi matanggap ng prinsipe ang kanyang pagkatalo at kinitil ang kanyang buhay. Sa huli, tanging ang emperador at ang reyna na lamang ang natitira, napapaligiran ng kanilang maringgol na palasyo at walang katapusang kayamanan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!